the center of our faith. Thank you, Jesus. Can you shout, whoa? Ang hina mga kapatid, shout, whoa! Amen. Sa mga panahon na tayo ay naglulupaypay, sa panahon na tayo ay nagkakaroon ng mga problema, mga pagsubok, kailangan nating i-encourage yung sarili natin sa Panginoon. Amen. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita at kamayan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, encourage yourself in the Lord. Amen. Praise God. You may now keep your seats sa pangalan po ng ating Panginoon. Amen. Just fasten your seatbelt habang tayo ay nasa on board. Amen. Praise God. Bawal po magtanggal ng seatbelt. Tutulog po ang sasakyan. Amen. Praise God. Encourage yourself in the Lord. There are seasons in life na magkakaroon tayo ng mga trials, burdens, pain, mga unnecessary circumstances sa buhay po natin, mga kapatid, amen, na parang hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. May mga panahon, mga kapatid, na parang you are alone. Kahit may pamilya ka naman, kahit mayroon ka namang mga kaibigan, but sometimes you feel that you are falling apart. May mga panahon talaga sa buhay natin na hindi natin naiintindihan, mga kapatid. Kagabi, habang nagdadrive ako pa uwi, tumawag yung classmate ko, mga kapatid. Malungkot dahil to the point na dumating na sa punto niya na yung property ng church ay gusto na niyang ibinta. Dahil wala nang natitirang membro. Siniraan siya ng kanyang mga kapatid, siniraan siya ng kanyang kapwa, mga pastor, mga kaibigan. Isang pamilya na lang ang natitira. Ang sabi ko sa kanya, sigurado yan, pre. Pinapatawa ko siya kasi umiiyak siya ako nag-usap ko. Ikaw sigurado yan. Iyong nadunit niyan, flooring. Kaya naalala niyo yung pinto ko. Nasabi nung isang pamilya, Pastor, mag-backslide na po kami. Pero before kami mag-backslide, ang nadunit kasi namin mga electric fan. Kunin namin lahat ng electric fan. So, panggal. Sumunod na Sunday, sabi naman ng isang pamilya, Pastor, mag-backslide na po kami. Pero bago kami mag-backslide, kunin po namin lahat ng mga instrumento. Kasi kami po ang nag-donate ng instrument sa church. So lahat, ubos. Sunod na Sunday, ganun ulit. Pastor, mag-backslide na rin kami. Pero kukunin namin yung mga upuan kasi yung dinonate po kami. Tanggal lahat ng mga upuan. Sunod na Sunday, isa na lang ang natira. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, Brad, bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin? Lahat nag-backslide na. May iba tayo, ano ba ang nadunit mo dito sa church? Sabi niya, sa totoo lang, Pastor, gusto ko na rin sanang mag-backslide eh. Kaso, nadunit ko flooring. Hindi. Pagbaklasin mo, walang mangyari, Brother Samuel. Wala eh. Kaya wala rin ako, sabi niya, parang ganun din yan, sabi niya sa akin. So, dinadaan ko sa communication skill, mga kapatid. Sabi niya, parang ganito yun dito, kasi yung nananatili dito sa akin, yung pamilya na yan,
Walang na-donate eh, kaya hindi siya nakakalis. So, ang pag-aralan natin ngayon mga kapatid ay yung Psalms 30 verse 6, no? Yung Psalms 30 verse 6, pinakita dito mga kapatid, mamaya sinabi po ni David, along the way kasi, mayroon pong mga time na nandoon si David sa lowest point po niya. Yung syudad ng Ziklag kung saan nandoon yung pamilya ni David, ni King David, nandoon yung mga leader niya, nandoon yung kabuhayan niya, nandoon lahat ng ari-arian nila. Pinuntag nila mga kapatid ko sa mahabang panahon. No? Pero at the time na umuwi sila galing doon sa gera kasi mayroon silang nilalabanang mga kalaban din. No? Pag uwi nila, yung Ziklag kung saan doon nakatira sila, King David, pamilya niya, lahat ng mga leader niya, mga kapatid, ay simunog. No? Hindi lang basta-basta sinunog, binihag pa ang kanilang mga asawa, kanilang mga anak. Naubos lahat ng kanilang ari-arian, yung kanilang pinundar, wala pong natira. Parang nangyari kay Job, na si Job ang pinakamayaman at the time sa kanilang lugar. But in a moment, parang in a moment of a twinkling of an eye, lahat po ng ari-arian ni Job ay nawala, ninakaw, kinuha, mga anak niya, mga kapatid ko, nilamon, ng ipo-ipo, lahat po namatay. At isa lang ang nakasurvive. Bawat report kay Job, mga kapatid, ganun ang nangyayari. Job, ang mga camel natin, lahat naubos. Job, yung lahat ng tupa natin, naubos. Job, yung ating mga baka, naubos. Job, yung mga anak mo, may ipo-ipo po, di na lahat yung nagtipon-tipon sila sa bahay. Ako na lang natira. Can you imagine? Si David, ganun ang nangyayari. Sinunog nila yung Ziklag, binihag mga kapatid ko yung kanilang mga anak, kanilang mga asawa, at to the point, ang pinaka masamang nangyayari kay David, sinisisi siya. May mga panahon na okay lang naman, may problema ka eh. Pero may problema ka na sa Sister LB, tapos sisisihin ka pa. Okay lang minsan, may problema ka. Sabi ko nga sa kaibigan ko eh. Okay lang kung may problema ka, pero may pera ka. May kausap ako. Kasi medyo okay lang eh. May problema ka, sinisisi ka na, tinatraidor ka na, wala ka pang pera. Brother friend, yun yung pinaka-down point ng buhay mo. Di ba? Kaya alam mo paano ko sa na-encourage? Sabi ko, alam mo, naranasan ko yan. Pero dahil naranasan ko yan, alam ko na kung anong dapat gawin. Kaya ito yung dapat gawin. Ipadala mo yung bank account mo kasi padadalahan kita para hindi ka na mag-iimot dyan. At napatawa ko siya. Diba? Eh, minsan kasi tayo, bilang tao, mga kapatid, kapag nasa problema ka, kaya ako, normal na ako kapag bumisita ako na may sakit, may mga problema, hindi ako pupunta doon na prayer lang. Kasi, pareho na nga kayo may problema eh. Di ba? Kaya sabi niya, napasaya mo ako pre kahit isang pamilya na lang natitira sa membro ko. Wala pa, hindi pa ako nag-preach, may offering na ako. Sabi ko, pre, ganyan lang ang buhay.
Hindi sa lahat ng panahon, mayroon tayo. Tandaan ninyo, hindi sa lahat ng panahon naka-alas 12 ka. May kausap ako. May mga panahon na nasa alas 6 ka. Ano ibig sabihin ng alas 6? Nasa down ka. Alam mo na yun eh. Cycle, ang orasan, babalik at babalik yan kung saan siya galing. Ano? Kaya nga, magiging handa tayo. Kasi ngayon, nasa mataas ka, sunod, medyo tagilid ka, sunod naman, babang-baba ka talaga, alas 6 ka, pero dahan-dahan ka rin, mag-alas 7, mag-alas 8, mag-alas 9, mag-alas 10, at babalik ka rin, Mike, magiging alas 12 ka rin. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Alam mo, pinakamagandang ginawa po ni David, he encouraged himself to the Lord, his God. Walang mag-encourage sa kanya. Sinisi siya ng kanyang mga general. Sinisi siya ng kanyang mga kaibigan. Pati pamilya niya, sinisisi siya. Imagine mo yan. Napakagaling ni David na warrior. Walang nakakatalo. Doon kay Goliath, pinakamalaking tao sa balat ng lupa at the time. 9'5" yung height. Can you imagine? Samantalang si King David, pagpalagalan natin 6-footer lang si King David. No? At lad boy at the time. Pero, tinalo niya. Walang nakakatalo kay King David. Pero, to the point na akala niya okay na siya, victorious na siya. Di ba may mga panahon sa buhay mo akala mo stable ka na, may trabaho ka na, may negosyo ka na, may income ka na, okay ka na, may bahay ka na, ayos na ito. Pero hindi mo alam, amen, may mga surprises palang darating na mga pagsubok, mga sitwasyon sa buhay na akala mo, yun na yung katapusan mo. That's why we need to encourage ourselves in the Lord. Pwede ba palakpakan natin ating Panginoon? Praise God. David chose to take hold of God instead of surrendering to despair. May mga panahon na gusto nating sumuko. Ano bang palagi nating problema? Palagi nating problema yung babayarin natin palagi buwan-buwan. Kaya lagi kong sinasabi kay Jada, Toby, kasi first time ko, noon kasi mayroon akong credit card, hindi ko ginamit. Ngayon, kinukulit ako ng bangko. Sabi nga, subukan na yung credit card. Pero sabi ko sa kanya, kahit wala pang bill, bayaran na natin kasi takot ako na makautang. Sinaranasan kong mayroong akong kaibigan na nababaon dyan sa credit card. Sabi ko, gusto ko, bayaran na agad. Minsan may mga panahon sa buhay natin na susuko tayo. May mga panahon sa buhay natin, mga kapatid, na parang hindi natin alam kung ano ang gagawin natin. Alam nyo, sa totoo lang, ang pinakamagandang bagay pala na gagawin natin, i-encourage lang natin yung sarili natin. Diba? Huwag mong asahan na may mag-encourage sa'yo. Huwag mong asahan na kakampihan ka ng best friend mo. Huwag mong asahan na tutulungan ka ng pamilya mo. Huwag mo nang asahan yun. I-encourage mo na lang yung sarili mo. Magpakatatag ka na lang sa Panginoon. Maging faithful ka na lang sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! David, remember God's faithfulness. Naalala po ni David kung gaano po katapat ang Diyos sa kanya. Ito yung awit naman, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Tandaan niyo sa Art of War, mahilig kasi ako magbasa ng libro. Sa Art of War, ang pinaka nagugustuhan ko doon, yung knowing your enemy.
You need to know your enemy. Sino yung kalaban natin? The devil. Yun yung akala natin. Pero yung pinakakalaban natin, hindi naman talaga ang demonyo. Sarili mo. May kausap ako? Ha? Kasi malimutin ka eh. Diba? Sabi ko nga sa kaibigan ko, ang bihira ka naman mo. Habang nagdadrive ako, matraffic. Nag-instruction pa ako kay Jai doon sa kabila. Multitasking ako. Jai, sumunod ka sa akin. Huwag kang, Jai, dito ka sa gilid. May iwan ka. Kasi nagkukonvoy kami. Matraffic sa Imos. Pambira, magkakapi lang tayo. Imos pa. Huwag ka naman magkapi sa bahay. Pero iba talaga yung picture-picture eh. Maraming tao, Valentine's eh. So sige, gano'n lang talaga ang buhay. Sige, go lang ako. Ako wala akong problema eh. Kahit saan kayo, sasamahan ko kayo. Minsan, madali tayong ma-discourage. Alam niyo bakit? Kasi nakakalimutan natin yung mga pangako ng ating Panginoon. Nagpapasa naman tayo eh. Nakikinig naman tayo ng preaching eh. Pero, hindi natin pinanghawakan. Gulat kayo, no? Sa iyo, iba sa inyo, dahil malamig ang papantok. Sinasadya-sadya ko yun. Bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits. Kapag nakapokus tayo sa ating Panginoon, hindi sa sarili natin. Makinig kayo mabuti, yung kalaban natin, sarili natin. Si David, magaling siya eh. Warrior talaga siya. Nung iniwan na siya lahat, sinisi na siya ng kanyang mga kaibigan, sinisi siya ng kanyang pamilya, sinisi siya ng kanyang mga general. Wala na siyang matatakbuhan, wala siyang kakampi. Siguro yung kanang kamay niya, sinisi pa siya lahat ng kanilang anak, asawa, binihag eh. Ang bihira ka, David. Anong ginawa mo? Bakit hindi mo na pag-aralan yung strategy ng mga Amalekites? Tingnan mo, nadadali tayo, ang galing-galing natin. Ang galing-galing mo, bakit nagkaganon tayo? Di ba yung mga sisilang blues? Diba? Pero nung masaya pa kayo, nasa tagumpay pa kayo, di ba? Okay pa kayo, di ba? Ang huwag natin kalimutan mga kapatid, na ang Diyos, Amen, ay may pangako sa atin. Forget not His benefits. Kahit nasa down point tayo, kahit na napakatindi ng ating nagawang mali sa Kanya, kahit mga kapatid ko, desperado ka mga kapatid, tandaan mo, sa mga panahon, amen, na walang-wala ka, sa mga panahon na down ka, doon po kikilos ang Diyos sa buhay mo. Hindi sa mga panahon na mayroon kamay. Hindi sa mga panahon na masagana ka. Kasi minsan na misinterpret natin, pinagpala ako ngayon kasi ang dami kong pera. Pinagpala ko ngayon kasi ang ganda ng trabaho ko. Pinagpala ko ngayon kasi magandang income ng negosyo ko. Akala natin, may kausap ako, yun yung magandang pagpapala. Pero ang pinakamagandang pagpapala pala sa buhay natin, yung down na down ka, yung walang-wala ka, yung may karamdaman ka, yung wala ka ng malalapitan, mga kapatid ka, at nag-feeling mo, nag-iisa ka na lang, yun pala yung mga bagay, mga kapatid ko, na pinagpala ka ng Panginoon. Bakit? Kasi doon mo marirealize, mga kapatid, na may plano, mayroong pangako ang Diyos sa buhay mo. Huwag natin kalimutan, mayroon pong benefits na naglilingkod ng tapat sa Diyos. Yung mga panahon na down ako, hindi ko naman sinasabing wala kaming pera.
unti akong pera sa bangko. Kasi gano'n na ako nun. That was 2022. Inabutan ako ng sakit. Diba? Tinitingnan ko, maliit pa yung mga anak ko. Sabi ko, hindi na ako abuti ng isang taon ito. At nakikita ko sila. Bago lang nawala yung binan ko. Yun na lang yung kabiruan ko palagi at pag walang-wala ako, inuutangan ko. Kasi kay mama, nahihiya ako eh. Nahihiya ako. Kay tatay, ano yun? Tapos tinitingnan ko pa yung asawa ko, kung bata pa ito, mag-asawa pa ito. Yun talaga yung pinoproblema ko eh. Father Samuel, tiba-tiba yung paldong-paldo yung Amerikano dito. Magpipintal pa to. Pero nung low na low ako, down ako, doon ko na-realize. Ang laking tulo yung Jeremiah 29:11 dyan sa bahay. Naka-ingrid yun doon sa pader namin. Sabi ko, hindi naman ganito ang plano mo sa akin, Panginoon. Pero minsan kasi itong problema natin, doon kasi tayo nagpo-focus doon sa weakness natin. Diba? Sa heart of war, ba? Yung tinuro ni Sanso, hindi si Sanso ha. Namiss ko na si Sanso. Sabi niya, may bisita sa bahay, hindi pa rin bumisita. Kailangan mong malaman yung weakness mo. Pero, hindi mo dapat ipapakita kung anong strength mo. Decoy. Diba? Decoy. Yung tingin nila sa'yo, wala yan, ito lang kakayahan yan. You need to confuse the devil. Kasi ang demonyo kasi pinag-aralan ka, Sister Che. Ito yung weakness nito, Ito pala yung weakness nito. Natututulala ko pag walang pera. Galit na galit. Wala pa rin akong pera. Batuhin kita dyan eh. Alam ng demonyo yung weakness natin. Pero alam mo ba kung paano ma-confuse ang demonyo? Huwag mong ipakita sa kanya. Kasi pinag-aralan ka niya 24 hours eh. Pero ikaw, hindi mo kilala yung demonyo at hindi mo kilala yung sarili mo. Kaya madali ka manghihina eh, madali kang mani-discourage eh. Tingnan mo, ilang taon ka na sa mundong ito? 5 years leader. Mayroon pong pagpapala na dumating sa iyo. Pero 5 years ago, meron ka ring problema na akala mo, yun na yung katapusan mo. Diba? Sinong dumaan dito na na-broken hearted ka? Hindi lang naman sa pag-ibig. Nabigo ka sa trabaho, nabigo ka sa lahat ng mga bagay. Huwag na huwag nating kalimutan na ang paglilingkod ng tapat sa Diyos, mayroon pong mga benefits, mga kapatid. Kaya nung tumawag ako sa Panginoon, Panginoon, naglilingkod po ako sa iyo. Iniwan ko lahat ng gusto ko sa buhay. Naranasan ko yung ganito. Ito naman, pagkakataon naman, Panginoon, kukunin ko kung ano yung investment ko sa iyo. Yun yung maganda pag may investment ka sa Panginoon eh. Yung pagtutugtog nyo, pag-aawit ninyo, pagiging maaga nyo dito sa church,
with high honor siya, meron pang perfect attendance. At sabi niya na, nag-absent ako. Hindi na napansin ng teacher niya nakapag-absent pala siya. Kasi tahimik lang si Bill. Siguro hindi alam ng teacher niya. Kasi kung maingay pa, alam na nag-absent eh. Pag si Jay, alam niya na absent. Sana si Chloe. Mayroon pong benefits kapag naglilingkod tayo ng tapat sa ating Panginoon. Amen. He spoke truth over his soul. Why are you cast down, O my soul? Psalms 42, verse 11. Yung hope natin ay nasa Diyos, mga kapatid. Wala sa trabaho natin, wala sa negosyo natin, wala doon. Amen. Sa mga inaasahan natin, wala doon. Lagi nating tandaan, mga kapatid, that we will look always to Jesus. Looking to Jesus, the author and the finisher of our faith. Huwag kang tulingin sa sarili mo kasi magiging emosyonal ka, Mike. Diba? At kapag nagiging emosyonal ka, hindi ka na makakapag-decide ng tama. Eh sabi ko sa kaibigan ko, huwag kang mag-decide. Imagine mo yung property niya, pati yung simbahan, building niya, bibilhin lang ng 1.5 million. Ikaw pambira ka. Mabilis lang yung pera. At hindi ka na makakabili ng ganyan. Frustrated ka lang ngayon kaya nag-decide ka. Kaya tandaan ninyo, kapag frustrated ka, may problema ka, may pagsubok ka, may karamdaman ka, kung ano-anong mga problema mo, huwag kang mag-decide. Huwag kang magsalita, huwag kang magbitaw ng kahit anong salita. Mas mabuti pa manahimik ka. May kausap ako? Kasi David, anong ginawa niya? Nung sinisi si David, nasunog yung ziklag, binihat yung kanyang pamilya, walang natira, lahat ng kanilang napundar, naubos lahat, ano ang gagawin? Sinisi pa siya. Diba? Pero, anong ginawa niya? And David encouraged himself to the Lord, his God. Kahit na nakita niya, mga kapatid, na halos batuhin na siya ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga general, mga kapatid, wala siyang ginawa. Sige, sisisihin niyo ako. Basta ang gagawin ko, Diyos ang aking kakampi. Hahabulin ko kung sino ang nagbihag ng aking pamilya. Mag-focus ka, mga kapatid, sa sarili mo. Kaya hindi mo pwedeng i-compare yung sarili mo sa iba. Huwag mong i-compare yung sarili mo sa kapatid mo. Kasi na-discourage kayo. Kaya nga yung social media, nakaka-depress yan na pag hindi ka marunong yan. Kasi lahat dyan, 50% dyan fake. Kaya tingnan mo, pupos-pos mga ganda-ganda. Yung pinuntahan namin yung cafe, 1023 ba yun? Ito yung pinuntahan natin. Okay, sige, picture-picture tayo. Same coffee. Pero yun na yun. Madaya kasi yung picture. Kesa sa akon. Kaya tingnan ninyo, kapag bumili ka ng McDonald's, bumili ka ng Jollibee, Chowking, kung ano mga pagkain, ang ganda sa picture. Diba? Kaya sa palengke, pupunta ka sa palengke, yung magandang ilaw, ba, mga ilaw, tag 100 watts na bombilya, maganda yun. Maganda tingnan yung karne. Pagdating mo sa bahay, bakit putla na to? Sa palengke kasi padaya yung mga ilaw eh. Pagdating mo sa bahay, loko ata po. Kasi sa ilaw.
We need to trust God. Amen. Trust God for direction. Next read. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all of your heart, and He shall direct your path. In all your ways, acknowledge Him. Huwag kang magsarili. Hindi mo kaya yan. Diba, akala mo lang magaling ka, akala mo lang kaya mo yan. Pero, kailangan talaga natin ang Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ, for without me, you can do nothing. Kaya gaano mo kagaling, kailangan talaga natin ang Diyos, Mike. Kahit kaano kadami mong pera, kahit gaano ka ka-successful, kailangan mo talaga ang Diyos. You need to trust the Lord with all of your heart. Kasi ang puso natin, madaya yan. Sinasabi ng puso natin, ang ganda, talaga. Yan, tingnan mo. Kapag may sakit ka, bakit nakokontrol mo na hindi mo kainin yung masasarap? Ha? May kausap ako? Kasi may sakit ka. Tingnan mo pag wala kang sakit. Diba? Sugar, puro makakamis. Imagine mo yan. Ibibigay sa yung kape, ibibigay sa yung milk tea. Tapos order ka pa ng cake, order ka pa ng, talaga lahat na ng sugar. Pero pag healthy ka, di ba naman papapansin yun? No? May mga panahon sa buhay mo na pag okay ka, hindi mo napapansin, kalimutan mo nga mag-pray. Di ba? Ano nakaraan? Wednesday ng gabi, Wednesday ng hapon. Nakapark lang yung sasakyan ko. Binangga ng kulong-kulong. Walang lisensya. Walang rehistro yung kulong-kulong. Bata pa. Walang trabaho. Umuwi ako galing meeting. Maynila. Mag-isa lang ako. Chill. Sabi ko, prepare mo na. Prituhin mo na yung isda. Gutom na ako. May biglang nagmamadali. Papuntang date. Diyan sa may ECL sa Namayo, malapit sa school. Boom! Nagkasalpukan kami. Maaga kami naghalikan. Sabi ko, wala pang Valentine's Sabi nung barangay, Private Duterte kasi ngayon sila. May tama ka rin, Nasisip pa yun, Private Duterte. Hindi natin mga inasahan. Pero kailangan magtiwala lang tayo sa Diyos. Magtiwala lang tayo. Habang nag-conversation ko kausap ko yung aking classmate. Nung sinabi ko na sa kanya, gawan kita ng mensahe bukas. Wala ka na magagawa, sabi ko sa kanya. Napadala mo na yung mga account mo. Mapiringan na kita. Tingnan mo anong feeling mo ngayon. Medyo okay na ako, pre. Tingnan mo. Pero ang problema mo. Emosyonal ka lang. Hindi kasi yung mga kapatid ko, yung anak ko, asawa ko, mga membro ko. Bakit? Kung wala ba yan sila, mamamatay ka na? May kausap ako. Kaya mag-isa ka na lang, walang problema. Oo nga, sabihin mo, oo nga. Sabihin mo ang gusto mo. May problema ko, wala pa akong pera eh. Yun nga problema mo. Kasi sa tao, kapag marami kang problema pero mayroon ka,
Pero sabi ko sa kanya, tandaan mo, buti nga hindi ka pa tumalon sa MRT. Diba? LRT ba yun? LRT. Oh. Graduating. Yung tinalunan niyang sasakyan, yun pa yung kinulong. Kasi yun yung batas eh. Nagulungan niya. Tumalon doon mismo sa kotse niya. Wala kang magagawa. Ganun talagang buhay. Kahit magreklamo ka, batas yun eh. Di ba? Nagulungan mo eh. Kukulong ka. Pero palalabasin ka rin. Di ba naman sinadya yun? Aksidente nga. Sa buhay ganon. Hello mga nilalamig. Literal na nilalamig ka, hindi spiritual. Sa buhay natin ganon. Hindi sa lahat ng panahon naka 6 o'clock ka. Aahon at aahon ka rin. Kaya kinakailangan natin magtiwala sa ating Panginoon. May mga panahon na parang nasusunog yung buhay mo. Parang kinidnap yung pamilya mo. May mga panahon na parang sinisisi ka ng marami. Pero tiwala ka lang sa Panginoon. Trust in the Lord with all of your heart. Huwag kang sa puso mo maniniwala. Merong twist yan ha. Trust the Lord with all of your heart. Hindi sinabing magtiwala ka sa puso mo. Because heart is deceitful above all things. Huwag ka magtiwala sa puso mo. Saan ka magtitiwala? Sa ating Panginoon. Iikot lang yan eh. Iikot lang yan. Just hold on a minute longer. Mapag-survive ka lang. The Lord is near to the broken-hearted. See? Saan malapit ang Diyos? See, sa mga broken-hearted. Malapit daw ang Panginoon. Psalms 34 verse 18. Malapit daw ang Panginoon sa mga broken-hearted. Di ba? Kaya broken-hearted ka, Mike, malapit ang Panginoon. May in love ka rin ulit. Suffering produces endurance, character, and hope. Kapag mayroon tayong suffering, mayroon tayong mga pagsubok, mayroon tayong mga suliranin, mga kapatid ko, nagpuproduce yun ng magandang karakter sa iyo. Tinuturuan ka, mga kapatid, paano ka magiging pasensyoso. Tinuturuan ka, paano ka aasa sa ating Panginoon, na sa mga panahon na walang-wala ka na, isa lang ang pwede mong tawagan. Kaya sabi ni Paul, "They that call upon the name of the Lord shall be saved." Kaya may problema yung ibang denomination eh. Tumawag ka lang na sa Panginoon, ligtas ka na. Hindi po. Dapat, nagiging ano ka na muna. Naglilingkod ka na muna. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, tumawag ka sa Kanya. Because Jesus said, "My grace is sufficient for you." Kailan ba nagkulang ang Panginoon? Sige nga, kailan nagkulang? Kasi makinig kayo mabuti. Tandaan nyo to. Hindi kasi basta-basta darating yung mga inaasahan mo, yung mga gusto mo, hanggat hindi mo naiintindihan kung ano ang Diyos sa buhay mo at sino ang Diyos sa buhay mo. Kapag hindi mo naiintindihan ang kanyang mga banal na salita, hindi rin yung mangyayari. Kahit gaano kaganda ng keyboard yan, hindi ka marunong tumugtog. Kahit maganda yung sasakyan mo, hindi ka marunong mag-drive. Pa? So, anong ibig sabihin? Kinig kayo mabuti. Ano
Ibig sabihin, dapat pag-aralan mo. Nakuha niyo mga kapatid? Kasi minsan iniisip natin na para tayo mga panahon ng mga Israelita na nagpapaulan na lang ang Diyos ng mana. Hindi po ganun. Sa panahon natin, we need to work out our own salvation. Kailangan natin i-work out kung anong dapat natin gawin, mga kapatid ko. Dumiskarte tayo, kumilos tayo, magplano tayo, mag-aral tayo sa kanyang mga salita. At huwag natin kalimutan, forget not all His benefits. Trust in the Lord with all of your heart and lean not into your own understanding. Makinig kayo mabuti. His grace is sufficient for you. Hindi po kailanman nagkukulang ang ating Panginoon. For my strength is made perfect in weakness. Wow! Sa panahon na lambot ka na, doon po ang rescue ng ating Panginoon. Yung naalala yung footprints in the sand. Diba? Nung panahon na masaya sa Sister Elby, nakikita niya yung paa ng Panginoon kasama niya. Nagtataka siya yung down na down siya sa Panginoon. Saan ka na? Bakit isang ano na lang? Isang apak na lang yung nakikita ko. Ano sabi ng Panginoon? Hindi mo pa yan. Akin yan. Binuhat kita nung hindi mo na kaya. May kausap ako. Because His grace is sufficient for us, and His strength is made perfect in our weakness. Sa mga panahon na nanghihina tayo, mga kapatid, doon po tayo palalakasin ng ating Panginoon. Kasi lagi ito, ginig kayo. Kapag wala kang pera, agad inisip mo, sinong mauutangan ko? Anong dapat mong gawin? Panginoon, sa iyo lang talaga ako asa. Ayaw ko pong mangutang. Wala namang masamang mangutang. Wala masama. Ako, nangungutang rin ako. Pero, dapat siya yung unahin natin. Siya yung unahin natin. At siya yung hihipo. O siya na, lapitan mo yung sikil. Diyan ka umutang. Di ba? So, do not give up. Strengthen yourself in the Lord. Huwag kang susuko. Huwag kang aayaw. Remember His promises. Worship in the wilderness. Trust Him in the waiting. Maghintay ka lang, may darating sa'yo. Huwag ka mo nang tumingin, di ba? Parang nagpipila kayo niyan. Di ba? May mga tao talaga na hindi makapaghintay. Dapat ako na una. Di ba sa pila, pagkakain? Kaya pila sa bus, pila sa jeep. Di ba? At may mga ugali pa na pagsakay, gusto talaga dito siya. Para malapit siyang lalabas. At may mga matatanda, hindi talaga siya usog. Pupunta ka pa talaga sa pinakadulo ng walang hanggan. Kasi huli ka eh. Di ba yun yung ugali natin? Di ba? May kausap ako. Di ba? Ngayon, pagbayaran na, ipapaabot mo ngayon. Gumante yung mga iabot mo yan doon. Umpok-umpok ka ngayon. Wala na eh. Nanggugulang ka eh. Diba? Pero pareho lang naman kayo nakakasakay. Pareho lang naman kayo makakakain. Maghintay ka lang sa tamang panahon para sa iyo. Huwag kang agad susuko. Diba?
ba? Sabi mo sa kanya eh. Tingnan mo, pag after mo ng preaching, kasi isang pamilya na lang natitira sa'yo. Sabi niyo, offering ko kasi pre, 250 lang. Paano ko makapagbayad ng kuryente, ng tubig, ng internet, pagkain namin, yung mayroon pa akong apo. Yung gano'n lang talaga yan. Imagine mo yung 250. Makakaawa din. Diba? Kasa sa'yo 250 isang linggo? Baka man, magka-ulcer ka eh. Puro ka lang ng kape. Pero nagtataka ba kayo? Hindi ba kayo nagtataka? Lagi yung nila parang wala akong pera, parang wala akong pera, walang pera. Pataka ngayon, buhay ka pa. Amen? Bakit? Kasi hindi ka sumuko. Bakit? Kasi kahit lagi ka nagreklamo, nandito ka pa rin. Amen? Worship in the wilderness. Kahit ikaw lang mag-isa, mga kapatid. Amen? Kahit wala kang kasama, purihin mo, sambahin mo ang ating Panginoon. Trust Him in the waiting. Kasi mayroon pong pagpapala na darating sa'yo, maging tapat ka lang sa Kanya. Bakit nauna siya? Yan mo. Sabi nga ng Panginoon, may mga nauna na nahuhuli. May mga nahuhuli na nauna. Sa pagpapala, reconvert natin yan sa kamatayan. May mga naunang pinanganak, naunang namamatay. May mga huling pinanganak, mga unang pinanganak, huling namatay. May mga unang pinanganak, unang din namatay. Huling pinanganak, unang din namatay. Kaya, mahalaga po na hindi tayo susuko. Do you see, amen? Amen. Don't give up. Encourage yourself. Reign. Because His strength is perfect when our strength is gone. Di ba? Merong Philippians. Anong sinabi ng Philippians? 4:13. For we can do all things through Christ. Hindi pa mamagitan natin through Him. Diba? Bakit ka mang lumapay? Bakit ka manghina? Amen si Jesus Christ. Pakinig mo muna. Amen si Jesus Christ. Hindi niya nabitbit ang cross doon sa Calvary. Hindi niya kaya. Sino nagbitbit ng cross? Si Simon. Isa sa pinakamalakas na tao sa kanilang panahon. Yun ang nagbitbit ng cross at dinala doon sa Calvary. At doon pinako si Jesus Christ. May mga panahon sa buhay natin, hindi natin kaya. Kaya sabi ko sa kaibigan ko, may mga cross tayo sa buhay. Pero tandaan mo, sa panahon na hindi mo na kayang pasanin ang cross na yan, mayroong tutulong sa iyo. Yun yung ipanalangin mo. Diba? Hindi mo mga inasahan. Yung mga inasahan mo, hindi mo maaasahan. Amen? Diba? Yung parang inasahan mo, ang ganda-ganda ng kaldero. Maganda sigurong laman nito. Pag ganun mo, wala palang laman. Ang ganda ng lutuan. Pag ganun mo, paksiw pala. Encourage yourself in the Lord. Because His strength is perfect when our strength is gone. Because His strength is perfect. Tayo, yung strength natin,
madali tayong manghina eh. Subukan mo, kahit yung cellphone mo, magaan lang yan. At binibit-bit mo ng matagal, bumibigat. Ba? Kasi yung problema natin, hindi natin binibitawan eh. Hello? Kaya nabibigatan ka eh, bitawan mo. Let it go. Let it go. Bitawan mo rin minsan. Diba? Bitawan mo rin, kunin mo rin. Pag nakapagpahinga ka na. Diba? Parang bata. Diba? Hindi naman sa lahat ng panahon karga-kargahin talaga yung bata. Oh. Pag nasanay yan, palagi mong kinakarga. Pag iiyak, kakargahin mo. Hanggang lumaki yan, kakargahin mo. Eh, Jairo, tinatalian ko lang yan sa Mulan Bisya eh. Parang, pag malaya, ganun ko lang. Oh, naku. Bata pa yan, oh. Tikla-tikla yan. Lahat. Gusto pa niyang inumin yung fountain dyan sa muwa eh. Kaya ganun lang siya eh, nakainom ng fountain eh. Gumanda. Wishing wheel. Kapit lang tayo sa Panginoon. Amen? Kapit lang. Sabi mo siya katabi, kapit lang. He is faithful. Minsan hindi tayo faithful. Minsan, ba? May mga pagkukulang tayo, mga kapatid. But He is faithful. Tapat siya palagi sa buhay natin, mga kapatid. Just encourage yourself in the Lord. Encourage mo lang yung sarili mo sa ating Panginoon. Amen? Makalakas ka lang. Huwag kang bibitaw. Ba? Pag sinabi mo wala kang pera, bakit ikaw lang ba? Kaya may mga, diba? Hindi naman nakakatuwa, pero bakit ikaw pa yung namatay yung kapitbahay natin? Kawawa yung kapitbahay mo. Wala talaga tayo na mamatay eh. Acceptance. Diba? Acceptance. Wala tayong magagawa eh. Ganon talaga eh. Meron tayong orasan eh. Sinunod mo mga akala. After ko nabangga, police blotter kami. Okay na. Pag atras ko ulit, nabangga kong posti. Na Friday the 13th ako. Diba? Hindi na ako kumain eh. Sabi ko, pag kumain ako nito, nabusog ako, baka Friday the 13th ako. Kung hindi na ako kakain, baka hindi ako pinapakain ng Panginoon. Baka pag nabusog ako, kinabukasan, Valentine's. Oh, wala na si Pastor. Bakit busog? So may mga panahon sa buhay mo, ganun talaga minsan. Huwag mong sisihin yung kapitbahay mo, huwag mong sisihin yung kung sino-sino sa buhay mo. Pati sarili mo, huwag mong sisihin. Manalangin ka lang sa Panginoon. I-encourage mo yung sarili mo. Kaya mo yan. Ha? Ngayon, walang-wala ka, pero darating pa ng papaldo-paldo ka rin. Diba? Amen? Ngayon, gutom na gutom ka, pero masarap kumain kapag gutom. Gusto niyo bang, para kayo niyong kumain na, ano? Amen? Kaya natin. Sabi mo sa katabi, kaya mo yan. Mapabayaran din natin yan. Check. Mapabayaran din natin yan. Huwag kang mag-alala. Mapabayaran din natin yan. Nalala ko si Sister Claudia noon, sabi niya, oh,
Kasi ito ako nagbinta kay Chick nito eh. Yung mga bahay dyan, iba, marami akong bininta dito eh. Sa Antil, nakabinta ko yung sa tiyahin niya. Marami akong nabinta din doon. Sabi ni Sir Jata, nagbibinta ka ng bahay, wala kang bahay, relax ka lang. Ang prayer ko pag 40 years old ako, meron na tayong bahay. Bakit 40 ba? Yun yung iniisip ko na kaya ko eh. Pag nag-40 ako, stable na yun. Kasi ayaw ko munang aminin sa'yo kung sino ako. Rom, huwag mo nang aminin kay Generous. Anak pala siya ni Lusyutan. Did you see, amen? Pero darating yun eh. Oh. Darating yun. Ganon lang ang buhay, mga kapatid. Huwag ka lang mainip. Amen? Huwag ka lang mainip. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, magiging positibo ka eh. Magiging positibo ka. Bakit? Kasi alam mo kung ano ang salita ng ating Panginoon. Di ba? Pero kung hindi mo alam ang salita ng Panginoon, manglulupay-tay ka, manghihina ka, hindi mo alam kung anong gagawin. Kasi ang paglilingkod sa ating Panginoon, punong-puno ng benepisyo, mga kapatid. Kaya pag uwi mo mamaya, positibo ka na. Turuan mo ko, Panginoon. Bigyan mo ko ng diskarte. Bigyan mo pa ako ng sipag, Panginoon. Iikot din ang mundo, mga kapatid. Iikot din ang mundo. Pwede bang tatayo tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon? Hallelujah. Uwitan natin ang ating Panginoon.